FM Ngani! Nagbabalik po ang programang Ang Sinang Taong Bayan. Alams na! Itong mga nakarang araw nga po, actually linggo na. Binabaha tayo, inuulan-ulan. Nabanggit ho ng, ng DOE, mismong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. din, yung tinatawag na Waste to Energy Program. Oo, dahil nga nung nakita yung maladagat ng basura dyan po sa Parañaque, parang bakit hindi na lang gawin yung mga basura, gawing enerhiya. Diba? Paano ba yun? At saka, totoo ba yan? Baka naman bukang bibig lang yan ng Malacanang. At kaya ba yan dito sa ating Pilipinas? Yan. Alamin po natin sa pamamagitan po ni Ma'am Eleanor Joyce Bartolome, ang Senior Executive Officer on Policy Campaigns and Communications ng Philippine Movement for Climate Justice. Ma'am Eleanor, si Xander po ito at si Angel. Morning po! Xander Angel. Opo. At paano ba i-pronounce ang inyong first name or ano po bang inyong nickname? L na lang po para mas madali. No? Ayun, si El. Oo. Kasi itong Waste to Energy Program, ang ganda pakinggan no? Kumbaga parang wow, parang ito na ang Ito na ba yung solusyon sa ating problema sa basura. Una ho sa lahat, papaano ba yun yung basura to enerhiya? Paano ginagawa? Yan. Unang-una yung waste to energy. No? Sa simpleng paraan, ito yung proseso kung saan yung mga basura ay ginagamit para makagawa ng kuryente. Pero sa mga pag-aaral na isinasagawa natin kasama ng mga iba pang waste to energy na naitayo na sa ibang bansa, nakita doon yung pattern na mas mataas pa yung energy na kinakailangan na i-consume bago ka makapag-produce ng kuryente. So, ibig sabihin, Totoo. compared doon sa mapoproduce na kuryente, mas mataas na energy consumption o demand yung kailangan na gawin at gamitin ng gobyerno natin para mabigay yan sa mamamayan. Patong-patong na yung krisis natin, kasi nandyan yung krisis sa enerhiya, andyan pa yung krisis sa basura, at taon-taon na lang kapag bumabaha, iba-iba yung rason ng gobyerno at sinisisi nila kung bakit lumalala yung mga pagbaha, yung tumitinding bagyo, lalo na yung tag-init kasi humarap din tayo sa banta ng Super El Nino ngayon. Pero may mga katulad ng nabanggit mo, Miss Ella, may mga bansa na gumagamit ng WTE, itong waste to energy, kabilang nga ang Japan, meron din ang Sweden, Denmark, Germany, at even Singapore. Until now, yan ang ginagamit nila para nga masolusyonan ang problema sa basura. Hindi pa kayang parang lagyan ng safeguards kahit papaano, para kahit papaano naman yung ating basura, kumbaga hindi lang napupunta dito sa ating mga landfill. Yeah, tama yun, no? Ang nakikita kasi natin ngayon sa forma ng Pilipinas, hindi akma yung teknolohiya ng waste to energy. At hindi yan yung pinaka-primaryang solusyon, no, na kinakailangan ng bansa natin doon sa problema natin sa basura. Bagamat ang sinasabi ng gobyerno ay complementary effort lang ito, no, para solusyonan yung problema sa basura, yung framing ng gobyerno at yung gusto niyang gawin ay hindi complementary, bagkus gamitin na main, no, yung waste to energy para doon sa solusyon sa basura, pero hindi nito ina-address ano yung problema doon sa strict waste segregation, yung kakulangan doon sa mga facilities sa composting, sa recycling. At yung kasalukuyang batas natin, actually yung Clean Air Act, pinagbabawal ang incineration. So kapag gustong itayo ito ng gobyerno, kinakailangan amyendahan, no, yung Clean Air Act na batas natin. So meron tayong mga environmental safeguards, pero nakita na natin yan sa mga fossil fuel projects na bagamat proven, documented, hindi lang yung environmental, pati yung health and human cost, no, ng pagpapatakbo ng mga maruruming planta ng kuryente ay hindi yan nasosolusyonan, at hanggang ngayon may mga kababayang tayo exposed, no, at lumalala yung mga sakit na nararanasan nila mula doon sa mga asthma, sakit sa puso, hypertension, mula doon sa mga fossil fuel power plants na yan. So ang ginagamit nila na dahilan, no, magko-comply daw yung gobyerno doon sa kinakailangan na environmental and health safeguards, ay hindi sapat, no, yung kasalukuyang mekanismo na mayroon tayo para ipatupad yan ng gobyerno, at yung kakulangan, no, ng political will na talagang gawin yan ng maayos, at yung technical na kapasidad natin sa ngayon. Ang sinasabi naman, Ma'am El,
ito'y magiging partnership sa pagitan po ng pribadong kumpanya? Naku, nakita na po natin 'yan sa mga nagdaan na pribatisasyon 'no, ng mga pampublikong serbisyo natin. Sinasabi natin na magandang makipag-partner at isa pribado yung mga pampublikong serbisyo, pero nakita natin na palpak at mas mahal yung nagiging, serbisyo kapag pumapasok ang mga pribadong sektor. Nandiyan yung sa tubig, andiyan yung sa kuryente, maging sa edukasyon na nakita natin na pribado ay may, mas malaking idinulot ito sa pagpapababa ng kakayahan ng mamamayan na maging abot kaya yung mga serbisyo na kinakaharap nila, lalo pa mataas ang inflation rate ngayon at marami pang mga iba't ibang mga bagay, nandiyan ang giyera na nagpapataas sa mga presyo ng bilihin. Kaya mahihirapan tayong makasabay kasi itong waste to energy din na ito, mataas din yung kinakailangan na requirement, no, na budget para maitayo 'yan. At saan Mm. kukunin, no, yung pondo na 'yan? Utangin ng gobyerno, no? At malaki na yung utang ng gobyerno ngayon eh. Nasa Mm. krisis din tayo ng utang, umabot na ng 18 trillion. So paano na natin babayaran yung utang natin kung itatayo pa itong mga ganito? Opo. So parang ang nai-imagine namin, sa halip na fossil fuel po yung sunugin ng mga energy, yung mga power plant, basura yung gagamiting parang kumbaga yung kanyang, anong tawag dito? Yung kanyang, instead of the fossil fuel nga, basura yung susunugin. So parang kang nagsunog ng basura para makagawa ng enerhiya. Opo, ganun po yung mangyayari. Pero sa kasalukuyan na dami ng basura, bagamat nakikita natin, no, krisis na sa basura yung meron tayo, hindi sasapat, no, yung basura na mayroon tayo para mapagana yung waste to energy ng tuloy-tuloy at makakapag-ensure na may aksesibilidad sa kuryente ang mamamayan natin. Mhm. Kasi yung kinakailangan, either yung gobyerno ay mag-i-import ng mga basura mula doon sa iba't ibang bansa para ma-meet yung energy demand para tumakbo yung mga planta na yan, that is far more expensive than what they are doing today. At ito mismo yung sistemang nilikha din ng paggamit ng mga coal at fossil gas sa mga planta na ini-import natin, no, yung supply. Kaya ngayon, tayo na yung pinakamahal na kuryente sa buong Asia. O di kaya kung hindi sila mag-i-import, ang gagawin naman ng gobyerno natin, they would have to encourage more consumption, for example, of single waste use to meet that demand na nagbubunga ng isa pang problema, no, dahil yung kultura ng tingi sa Pilipinas, yung pagbili ng mga sachet, mga nakarepak, ay pagpapakita yan, no, ng patuloy na kahirapan sa bansa natin dahil walang kakayahan yung mamamayan na bumili lampas dun sa kailangan niya sa isang araw dahil kailangan niya pang isipin kung may makakain pa sila bukas o kung kakasya yung budget nila, no, sa buong linggo. Mm, So the mm. more na ipopromote ang gobyerno na dumami ang basura natin, the more na ang mga polisiya ng gobyerno ay maglilikha lang ng mas malawak na hindi pagkakapantay-pantay ng mahirap at mayaman. Ma'am El, kung ito pong waste to energy, sinasabi nga natin ay masama dahil magkikreate ng air pollution at panganib sa kalusugan, bakit po ang Singapore ay, kumbaga wala naman silang polusyon pero gumagamit sila nitong waste to energy? Yan, yung mga sinasabi nila mga technologies na may mga carbon capture, no, na technologies kung saan mas pinapahina daw yung emissions na nagmumula doon sa mga waste to energy generator. Hindi yan tawag dito aakma sa Pilipinas dahil yung mga planta na kasalukuyang mayroon tayo, meron ding ginagamit na ganyan. Sinasabi nila mas advanced technology, modern technology na hindi naman na daw mag-e-emit ng mga ganito. Ang challenge natin sa gobyerno, ilabas ninyo anong teknolohiya yung sinasabi ninyo, no? Ano yung binabanggit ninyo na modern technology na hindi na talaga magagamit at kung akma ba yan dito sa Pilipinas kasi bagamat gumagana yan sa Singapore, iba ang konteksto ng pamamahala sa Singapore, iba ang konteksto ng investment na kalagayan sa kanila na may kakayahan doon na mag-procure ng mga ganong kalaki at kamahal na teknolohiya. Kaya ba yan ng Pilipinas? So mas sa gobyerno ang tanong, anong gagawin natin? Paano natin yan susolusyonan? At ipakita ninyo. Kasi yung gobyerno natin ngayon lagi lang sinasabi, they're working overtime that we need waste to energy facilities. But how? Where Mm. is it? Saan natin yan itatayo? Ano ang
angkop, no? Ano yung konsultasyon na ginagawa niyo sa mamamayan? Kasi meron na tayo mga waste to energy projects na hindi na ituloy dahil sa mga oposisyon ng residente. Nandyan yung sa Cebu, no? Na hindi na itinuloy ng operator at developer dahil inilaban talaga ng mga residente na hindi angkop sa kanila yung paggawa ng waste to energy facility. Opo, parang lumalabas po Ma'am El na lip service lang o parang kumbaga laway lang ng Pangulo itong waste to energy project na ito. At nakikita din natin yan na requirement ng Pangulo, no, sa totoo niyang mga bossing. Kasi yung waste to energy, sa totoo lang, ito ay nilalako, no, ng mga multilateral development banks katulad ng Asian Development Bank at World Bank na panibagong teknolohiya para pautangin yung bansa natin. So ginagamit nila itong krisis sa enerhiya para mag-abante ng iba't ibang mga teknolohiya na hindi akma, no, sa lagay ng bansa natin. Dahil mataas yung potential natin sa renewable energy. At kung patuloy nating isusulong, no, yung paggamit ng mga waste to energy, mawawala sana yung mga investments na napupunta sana sa renewable energy at pagpapabilis niyan, lalo na yung pag-phase out, no, ng paggamit ng coal at gas para ma-power na, no, yung bansa natin ng 100% renewable energy. Opo, isingit ko na rin po yung Pax Silica. Sa inyo ho bang palagay, ano rin, may bossing din ho ba ang administrasyon na kumbaga pinagbibigyan kaya po G na G sila gusto nilang ituloy itong Pax Silica? Yeah, yung in relation dyan sa Paxilica, nakita naman natin, yung iba't ibang mga problema kung saan hanggang ngayon, yung framework agreement na pipirmahan until November 2022 ay hindi natin nakikita anong laman yan. Kumbaga, yung Pilipinas, ibinenta na ang bansa natin doon sa mga dayuhan na interes na ang hindi alam ng mamamayang Pilipino ano ang gagawin dito sa Pilipinas, hindi malinaw kahit na sinasabi nilang may mga environmental compliance na gagawin, merong mga risk assessment. Nasaan yan? I-produce natin yan. So, kung ang Pilipinas ay sakop, no, doon sa interest ng US in terms of how the loss of the land will continue kasi merong mga um, efforts, no, na yung mga batas sa Pilipinas ay hindi magiging applicable, no, doon sa itatayo na 4,000 acres na Pax Silica project. Kailangan linawin yan, bakit ganon at bakit yung mga kababayan natin na nandoon ay hindi na konsulta at sinasabing, for example, yung mga ITAS daw na nagprotesta nung nakaraan ay wala naman daw title. Pero kailangan din sinsinin bakit ba walang title yung mga AITA? Dahil mabagal din yung proseso ng CADTI dito sa Pilipinas. So, bakit mas pinagtatakpan, no, ng gobyerno natin yung mga mayayamang bansa at yung mga dayuhan kaysa sa mismong mga Pilipino, no, na nagpapakita nung concern nila doon sa mga proyekto. So, ang challenge natin sa gobyerno, prove us wrong, no? We want to be proven wrong of the allegations that we are raising right now in terms of Pax Silica, in terms of waste to energy. Then we can decide what we can do for our national industrialization, what we can do for our total development, and what we can do to change really our system. Ma'am Elma, ibalik ko lang doon sa basura. Kasi ngayon parang, di ba sa ano tayo, dinadala sa mga landfill, itong mga basura. Yung sa Parañaque, dadalhin niya sa Rizal. Eh di ba may mga issue nga tayo na gumuguho, yung mga landfill, may mga kababayan tayo natatabunan, ang buhay po doon, nalilibing ng buhay. Kung hindi po waste to energy, para po sa inyo, ano po yung dapat na gawin para nang sa ganun masolusyonan yung problema po ng ating bansa? Kasi yung ating batas, parang ilang taon na ito, 25 years na, pero walang pangil 'di ba? Napakalabnaw. Tama yan, Angel. Una gusto kong simulan na yung mga programa na sana para sa ecological solid waste management, for example, nagiging daluyan yan din ng corruption, no? Actually, yung ombudsman na mismo yung nagsabi na kailangan investigahan at i-review yung mga waste contracts ng local government units dahil mas malaki yung kinikita hindi lang ng mga dambuhalang negosyo
kundi ng mga politiko no, na nag-enable o nagpasa ng mga contracts na yun. At yung kawalan ng tawag dito, maayos na sanitary landfill kasi magkaiba yung Angel yung Mm-mm. open dump site Yes. at yung sanitary landfill. Kasi Correct. ang kadalasan dito sa Pilipinas, open dump site lang na walang engineering control, walang environmental safeguard, walang treatment systems. But when you say sanitary landfill, ang design niyan may protective linings, may leachate management. Ito yung kapag umuulan, kinokontrol niya yung contamination ng liquid doon sa mga basura. Basura. At yung structural monitoring. Ang problema hindi yan nagagawa ng gobyerno natin. So kailangan ipakita ng gobyerno na kung seryoso talaga siya natugunan yung krisis sa basura, ay gawin niya, ipatupad niya yung mga kinakailangan na material recovery facilities, yung composting systems, yung adequate recycling, and proper waste management infrastructure, no? Kasi kung wala yang mga yan, no, talagang matatambak yung mga basura natin. Hindi At pa yung lahat, mga Ma'am health El, ng hazards. barangay may MRF, di ba? Oo. So, kailangan tingnan natin kung naitayo ang MRF, gumagana ba yan? Kasi merong mga facilities na naitayo naman pero hindi siya gumagana, sarado, nakapadlock, 'di ba? Nakanino ang susi saan para mabuksan yan? Dun sa Nakanino natalong ang kapitan. 'Di ba? Yan din yung malaking problema natin eh. So ito ay sari-saring problema na kinakailangan ng mas maigting na pagpapatupad ng pamahalaan, and all the more the strong political will to really address the challenges, the crisis, not only in the garbage crisis, but also in the climate crisis. Kasi malimit yung pagtingin ng gobyerno dito sa krisis sa basura, pero hindi niya nakikita yung malaking implikasyon nito sa pagbabago ng klima natin, na krisis na ngayon dahil lagi nilang sinisisi yung pagbaha dahil daw doon sa mga nababara na basura doon sa mga waterways natin. Pero mas malaking problema doon ay yung patuloy na pag-init ng temperatura ng mundo. Kaya mas nagiging normal na sa atin yung mga signal number 5 na bagyo, super typhoon, no? Ito ngayon, may super El Nino. Puro super na ngayon eh. Nasaan ang super response ng gobyerno dito sa mga super problema na kinakaharap ng Pilipinas? Oo. Nabanggit nyo rin ho yung responsibilidad ng mga korporasyon, no, yung nagpo-produce ho ng mga sachet ng plastic. Sa tingin ko, no, opinion ko lang naman, yun hong tingi system, yung tingi culture, hindi po natin siya maaalis sa ating mga kababayan kasi kung ako ay may pera, pupunta ako ng medyo yung mga may membership Ng na membership ng grocery. grocery, di ba? Na parang Oo. bibili ka ng wholesale. Mm-mm. Pero kumbaga, ang kinikita mo nga ito lang, syempre ang Yung pa bibili sa sari-sari store. Oo, Correct. shampoo, 'di ba? Isang guhit na ganito, ganun lang tayo. So may plastic ka, may sachet. Papaano ho kaya ito mababago? Yung ganung sistema po na sachet tayo. Naku, isang malaking sistematikong problema yan, no? Dahil yung tingi system, katulad yan ng sinabi ko kanina yan, bunga yan ng kawalan ng kakayahan ng mamamayan na bumili batay sa kanyang pangangailangan. Kaya napipilitan silang magsettle doon sa kung ano yung mayroon sila para sa budget nila. Yes. At kung patuloy yung maliit na sahod ng manggagawa, kung patuloy yung mga polisiya ng pamahalaan na hindi makamamamayan, ibig sabihin mas mataas ang buwis na Binabayaran binibigay natin. sa mga mamamayan dahil doon sa mga value added tax, yung iba't ibang mga buwis na nakalakip sa lahat ng binibili natin, samantalang yung mga malalaking korporasyon may reduced income and corporate tax rates, no? Ay patuloy na magiging tingi system yung problema natin. At kung hindi gagawin ng gobyerno yung mga kinakailangan na programa para sa social protection at magpapatuloy lang yan sa ayuda, ay talagang walang mangyayari. Ang mga Pilipino ay mapipilitan na mag-consume ng mga single waste na mga bagay kasi yun lang ang afford natin. So kailangan natin ibalik yan sa
sa responsibilidad ng pamahalaan na solusyonan yung kahirapan na nararanasan ng bansa natin. Tayo ay upper middle income country na ayon sa World Bank. Pero hindi yan pinapakita no sa mas malawak na kalagayan ng mamamayang Pilipino. At mahalaga din na pagtuunan ng pansin yung responsibilidad ng mga korporasyon na mas gawing affordable no yung mga packaging na ginagawa nila. More than dun sa system change na binabanggit natin, syempre, kailangan din nilang mag-isip ng paraan no paano magpababa ng ganyang mga packaging, yung expanded producers responsibility, hindi lang yan dapat doon sa pagkuha ulit ng mga basura mula doon sa single use plastic, pero gawin niyang mas sustainable at mas affordable. Pero again, kinakailangan niya ng malaking intervention mula sa gobyerno para yan ay maisakatuparan. So kung walang gagawin ng gobyerno, wala itong choice kundi harapin yung gamit ng mamamayan at nakikita natin yan na marami ng diskumpiyado no, sa pamamahala ng gobyerno natin ngayon. At sana mas lumawak pa yung hanay ng mamamayan na talagang sinasabi itong mga ganitong problema para ma-push no, yung government to really act on what we really need and what the interests of the people that they serve. Iyon, with that, Ma'am El, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Ay teka lang, may comment po from Ma'am Melanie de la Cruz. Sabi po niya sa YouTube po ito, very informative po ang guest po ninyong si Ma'am Bartolome. Ang galing. Sana po dumami pa po ang mga kagaya niya. Baka gusto niyo pong magpa-miyembro, tumulong po sa Philippine Movement for Climate Justice. Pwede ho kayong mag-message sa kanilang Facebook. Tama po no, Ma'am El? Yes po, marami pa po kami mga aktibidad na gagawin no sa mga susunod na buwan para magkaroon pa ng mas malawak na impormasyon yung mamamayan sa iba't ibang krisis na nararanasan natin, lalo na sa klima. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am El. Philippine Movement for Climate Justice. Thank you po kay Ma'am Eleanor Joyce Bartolome, Senior Executive Officer po on Policy, Campaigns, and Communications. Parang nakakailang interview na tayo sa mga environmental groups. Parang wala pang pumapabor. Tutol sila sa Diyan sa Waste to Energy program na yan. Kasi parang magbibigay lang ng polusyon. Oo, parang ang gandang pakinggan pero meron siyang negative Negative. impact. Oo. Parang si Impact Silica. Impact. Oo. Ay, hindi ako nagsabi. Hindi, sinabi din niya yon, narinig ko lang din. Na parang dun sa commercial ni Yes. Senator Amy Marcos. Oo, so itong magandang pakinggan, kaso nga, di ba, tunutulan na daw sa Cebu. Oo. Di ba, tumutol yung mga residente dyan kung saan itatayo yung pasilidad. Supposedly. Oo, kasi nga, maliban po sa polusyon, syempre yung malalanghap ng mga residente naman dyan, especially may mga sakit sa, yung hirap sa paghinga, may asthma, di ba? Dapat ang nilalanghap lang natin ay malamig na simoy ng hangin. Malanghap sarap. Ito na naman to. One piece chicken ba yan? Sabi naman ni Texter 3398, good morning po Ma'am Angel. Yung basura, hindi ko maintindihan. Parang yung basura, pwede pong isama dyan yung mga politician dahil ang dami pong basurang politician. Gusto niyo po i-compose na natin. Incinerate. Bawal yun. Alinsunod po sa ating batas. Diba? Bawal ang EJK. Bawal. Meron ka ba diyang may tungkol sa basura? Ay, wala naman. Pero sabi ni Ma'am Melanie de la Cruz, ngayon po, wala, ano daw? Munggo Day. Oo! Munggo Day. And sardines kasi daw mahirap mamalengke kasi maulan. Yun lang. Saka tumaas yung presyo ng ilang isda, ha? Oo, kasi nga walang mahuli. Oo, dahil hindi po malaot yung mga mangingisda. Akala ko tinatarangkaso yung mga isda. Kasi nga maulan. So hindi maulan, magpahinga muna tayo. Kaya walang huli. Walang huli yung ating mga mangingisda. Kaya sa mga nanay dyan, kung ilang piraso na lang, di ba? Kung ano yung kasya sa ating mga budget, yun na lang muna yung pinagtitiisan ng isang pamilya, di ba? Ano pong say ninyo sa ating paksa? Maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe. Magbabalik pa ang inyong paboritong programa, ang Say ng Taong Bayan. Alams na! Oras, 9:52. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
Ang kinis na niya. In fairness,